May mga creators na nagising na lang isang araw at nakita ang email na to mula sa Google. Your AdSense account has been disabled. At ang mas nakakagulat, ang dahilan ay dishonest declarations. Sa loob lamang ng ilang minuto, maaring mawala ang monetization ng isang account na ilang taon mong binuo. Kaya kung isa kang YouTuber, blogger, website owner o AdSense publisher, mahalagang maintindihan mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ano ba talaga ang dishonest declarations? Bakit may mga account na naaapektuhan? At kung sakaling makatanggap ka ng ganitong email, ano ang mga dapat mong gawin? Pag-usapan natin. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga updates tungkol sa Google AdSense, YouTube monetization, creator news, at mga tutorials para sa content creators, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dioza Pearl Vlogs at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. Ngayon, una sa lahat, mahalagang tandaan na tanging Google lamang ang may kakayahang matukoy ang eksaktong dahilan kung bakit na-disable ang isang particular na AdSense account. Walang creator, forum, Facebook group, or YouTube channel ang makakapagsabi ng eksaktong dahilan ng isang disablement maliban sa impormasyong hawak ng Google mismo. Kaya ang layunin ng video na ito ay para mas maintindihan natin ang issue at malaman kung ano ang mga bagay na dapat nating suriin bilang mga publisher. Ngayon, ano nga ba ang dishonest declarations? Sa simpleng paliwanag, ito ay karaniwang may kaugnayan sa impormasyon na nakaregister sa isang account. Kapag nire-review ng Google ang isang AdSense account, hindi lamang content at traffic ang kanilang tinitingnan. Kasama rin sa proseso ang identity verification, payment information, account ownership, at iba pang detalye na tumutulong upang ma-verify ang pagkakakilanlan ng publisher. Kapag may nakita silang impormasyon na maaring hindi tugma, hindi kumpleto, or may inconsistencies, maaari itong maging bahagi ng kanilang review process. Muli, hindi ibig sabihin nito na ang bawat disablement ay may parehong dahilan. Bawat account ay may sariling circumstances at tanging Google lamang ang may kumpletong impormasyon tungkol dito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ilan sa mga bagay na magandang suriin ng bawat creator. Una ay ang iyong identity verification details. Kung humingi si Google ng valid identification documents, siguraduhing malinaw, updated, at tugma ang mga ito sa impormasyong nakalagay sa iyong account. Pangalawa ay ang Google Payments Profile. Maraming creators ang hindi gaanong napapansin ang bahaging ito, pero mahalagang pare-pareho ang mga detalye sa iba't ibang bahagi ng iyong Google account. Pangatlo ay ang pangalan na ginagamit sa account. Kung may pagkakaiba sa pangalan na nasa AdSense account, payment profile, bank information, or legal identification documents, magandang i-review ito upang matiyak na tama at consistent ang lahat ng impormasyon. Pang-apat ay ang pagkakaroon ng multiple AdSense accounts. Ayon sa mga patakaran ng Google AdSense, may mga limitasyon tungkol sa pagkakaroon ng higit sa isang account para sa isang tao. Kung mayroon kang lumang account na nakalimutan mo na o dating account na hindi na ginagamit, maaaring magandang i-check din ito. Panglima ay ang account ownership. Mahalagang malinaw kung sino talaga ang may-ari ng account at kung kanino ito nakapangalan. At syempre, mahalaga ring tiyakin na sumusunod ang account sa mga pulisya at guidelines ng Google. Ngayon, kung sakaling na-disable ang iyong AdSense account, ano ang dapat mong gawin? Una sa lahat, huwag magpanik. Alam kong nakaka-stress makatanggap ng ganitong klaseng email, lalo na kung ang monetization ay isa sa iyong pinagkukunan ng kita online.
Pero mas makakatulong kung magiging kalmado ka at susuriin ang sitwasyon ng maayos. Ang unang hakbang ay basahin ng mabuti ang email na ipinadala ng Google. Huwag agad mag-conclude o maniwala sa kung ano-anong impormasyon online nang hindi mo na naiintindihan ang mismong notification na natanggap mo. Pagkatapos nito, suriin ang lahat ng impormasyon sa iyong account, tingnan ang pangalan, address, payment details, at iba pang impormasyon na nakalink sa iyong AdSense account. Magandang i-review rin ang security ng iyong Google account. Siguraduhing secure ang iyong login credentials at naka-enable ang two-factor authentication para sa dagdag na proteksyon. Kung may available na appeal process, magsumite ng maayos, malinaw at magalang na appeal. Ipaliwanag ang iyong sitwasyon ng tapat at magbigay lamang ng impormasyon na tama at kayang suportahan ng iyong mga records o dokumento. Pagkatapos magsumite ng appeal, hintayin ang opisyal na review process ng Google. At habang naghihintay, iwasan ang mga shortcut o mga serbisyong nangangakong. Kaya nilang ibalik ko agad ang iyong account kapalit ng bayad. Mahalagang tandaan na walang third-party service ang may kontrol sa mga desisyon ng Google tungkol sa account reviews at disablements. Isa pang mahalagang paalala, hindi pare-pareho ang sitwasyon ng bawat account, kaya kung may nakita kang post online na nagsasabing alam nila ang eksaktong dahilan ng lahat ng dishonest declarations cases, tandaan na ang bawat account ay may sariling review history at sariling circumstances. Sa huli, ang pinakamahalagang dapat tandaan ay ito. Ang dishonest declarations ay karaniwang may kaugnayan sa account information, verification details, payment information, at iba pang bahagi ng account review process. Kung naapektuhan ang iyong account, suriin ng mabuti ang iyong impormasyon, basahin ang opisyal na email mula sa Google, panatilihing secure ang account, at sundin ang opisyal na appeal process kung available. At higit sa lahat, tandaan na Google lamang ang makakapagsabi ng eksaktong dahilan kung bakit na-disable ang isang particular na account. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinyon. May natanggap ka na bang ganitong notification mula sa Google AdSense? Ano ang naging karanasan mo? I-share mo ang iyong experience sa comment section dahil maaaring makatulong ito sa iba nating mga kapwa creators. At kung gusto mo ng mas marami pang updates tungkol sa Google AdSense, YouTube monetization, creator news, at mga creator tutorials, huwag kalimutang mag-subscribe sa Diosa Pearl Vlogs at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa ating mga susunod na uploads. Maraming salamat sa panonood. Ako si Pearl at ito ang Diosa Pearl Vlogs. Hanggang sa susunod na video, God bless us all. Bye-bye. Subscribe now